We're live. Okay. So, isang mapagpalang araw sa lahat, mga kasyasat worldwide, at welcome back sa aking page. Ayan. Ngayong araw ay December 20, 2024, 7:32 in the evening. 5 araw na lang, Pasko na. Ayan. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ngayon ay ipagpapatuloy ko ang talakayan sa ating paksa na courtesy and discipline. Ayan, kortesiya na, disiplina pa. Ito ay napakahalaga para sa mga men in uniform. At hindi lang, basta ikaw ay taong naglilingkod sa serbisyo. Publiko, I should say. Okay? So, last time na talakay ko sa inyo ang kortesiya. And today, I will be discussing discipline naman. Ayan. Gaya ng sinabi natin nung nakaraan, ang kortesiya at disiplina ay hindi dapat maghiwalay. They are intertwined and interrelated to each other. Ayan. Naipaliwanag natin kung bakit, pero uulitin natin yan, pag i-recap natin ang ating diskusyon. So, para mabilis, ay shout out sa ating viewer na pumasok. Ayan. Thank you for tuning in. Mabuhay ka. Okay, para mabilis, ang ating talakayan ay diretso na tayo sa definition ng discipline. Ano nga ba ang discipline? Sa pinakasimpleng definition, is the obedience to authority or rules. Pagsunod sa mga taong may otoridad sa atin at siyempre sa mga patakaran na kanilang ipinapatupad. Ganun lang kasimple yun. Another definition is the willingness to accept with conviction and without preservation. Dito nahango yung katagang obey first before you complain. Ayan. So, it is your willingness to accept, whatever, di ba? Walang anumang kapalit, Basta ito ay nakapaloob sa iyong mandato. Kung sabihin man natin ikaw ay gwardiya, pag nakapaloob doon, kung ikaw ay pulis, ikaw ay sundalo, or whatsoever, na position meron ka, di ba? Uri ng worker meron ka, yan, It is your willingness to accept. Ayan. So, pangatlo, common din ito na definition, proper conduct under all conditions. Sa lahat ng pagkakataon, tamang pagsasagawa, tamang bihis, tamang pananalita, tamang galaw ng katawan, lahat ng tama na dapat mong gawin, yun na yun. Yun na ang disiplina. Ayan. So, tatanungin kita ngayon, kaibigan, tropa, ikaw ba ay disiplinado? Unahin mong tanungin yung sarili mo before others. In order for you to have that moral ascendancy, lalo pag ikaw ang namumuno. Ayan. At ang panghuli na definition nating inilagay, disiplina is founded upon respect for and loyalty to constituted law. Yun yung rason kung bakit natin sinasabi na ang foundation din ng disiplina ay kortesiya. Ito ay ayon kay the great and late General Macho Kapinpin. Ayan. So, yun yung apat na
katuturan ng discipline na ating napili. Pero kagaya nga ng pangatlo, no, proper conduct under all conditions. Di ba? Yun, tamang lugar, tamang panahon, di ba? Tama nga, no? Tamang tao, di ba? Yun ang disiplina. Kaya ito ay napakahirap gawin, no? Palakpakan natin ang ating sarili dahil tayo lahat ay disiplinado. Okay. Ayan. So, yun yung katuturan ng disiplina. Now, dito tayo sa forms or ways, mga paraan para ma-attain natin ang disiplina sa organisasyon. Ayan. Ma-attain natin ang disiplina sa ating sarili. Meron akong napiling 5 na ibabahagi naman sa inyo. Batay ito sa aking sariling karanasan no, sa industriya for almost 2 decades in security industry. No, ito yung mga nakita ko na talagang kailangan. Ayan. Number 1 is punishment. Natural. Pag nagkasala ang isang tao, nagkaroon ng violation sa policy at regulations, dapat lang yan, no, nabibigyan ng karampatang parusa. Ayan, karampatang parusa. Kasi pag hindi mo paparusahan, ay hindi niya maiisip na mali ang kanyang ginawa. At siyempre, papunta na doon sa pagiging abusado. Ayan, which is hindi natin dapat itolerate kapag tayo ay namumuno sa isang organisasyon. So, pero meron tayong rules, no, in administering punishment. Meron tayo dapat sinusunod. Hindi yung basta panis tayo ng panis, di ba? Kasi mahirap naman, no, magiging panis na yun. Pag panis tayo ng panis, panis na ang ating diskarte. Ayan. So, number 1 doon sa rules ay bigyang parusa lang kung sino yung gumawa ng kasalanan. Punish only the guilty party, which is true. No, sa military kasi, pag nagkasala yung, let's say magkabali kayo, nagkasala yung kasama mo, ikaw yung parurusahan pag nasa training ka. Sa training lang naman, no? Para dinidevelop kasi nila yung camaraderie, yung brotherhood. No, kasi ang rason doon, may honor code kasi sa military, di ba? Alam mo ng kasalanan ang ginagawa ng kasama mo, tinutolerate mo pa. No, for that matter, ikaw dapat ang tutubos sa kanyang kasalanan. Ayan, ganun sa military pag nagtitraining ka. Pero, siyempre, pag graduate ka naman na, hindi naman, no? Punish only the guilty party. Ayan. Number 2, impose only the punishment authorized by law. Ayan. Kung ano lang yung punishment na nakasaad doon sa batas na nakakasakop, di ba? O batas ng iyong organisasyon na pinamumunuan, siyempre yun lang yung implement mo. Kasi hindi naman pwedeng mag-implement ka ng parusa na hindi naman naaayon doon sa bylaws, no? That is foul, no? Foul as in foul. Technical. Ayan. So, tandaan natin yung number 2. Number 3, kailangan ang punishment ay igawad no, sa lalong madaling panahon dahil siyempre napapanis din yan. No? May kasabihan na, anihin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba? Useless yun. No? Wala na yun. Pag sinerve mo yan after 2 months, after 3 months, wala. Tinatawanan ka lang na kung sino yung nagkasala. Kaya dapat outright hanggat maari, banatan mo na kaagad. Although sa security industry, minsan, kahit kailangan mong suspindihin, siyempre, kailangan mo kasi yung suporta
Kung wala pang tao, kailangan mo mag-antay, no? Which is nakaka-apekto 'yun, no? Sa'yo. Although sometimes kino-consider 'yan kasi alangan naman na kulang ka, 'di ba? Paalisin mo naman, ipapanis mo naman yung iyong tauhan na nagkasala. Kaya nadi-delay, no? Justice delayed, justice denied. Di ba? Yun. Kaya maganda, no, na i-implement mo, impose the punishment promptly. Okay, as soon as possible. Ayan. Then, ang pang-apat, make the guilty party to realize his mistakes. Huwag kayong basta-basta nagpapanis. Di ba? Minsan, naiisip kasi ng iba, di ba, ano kaya ang aking kasalanan? Ligas yun sa tao eh. Lantarang nang nagkasala, tatanungin pa si ikaw. Di ba? Dapat ang tanungin niya si sarili niya. Pero ligas yun sa tao. Di ba? No, kahit sa mga anak natin, no, ito lagi kong sinasabi, pag ako ay nagtuturo ng subject na ito. No, yung anak mo pag nagkasala, no, let him realize kung bakit mo parurusahan. No, para alam niya, no, alam niya yung cause at alam niya yung epekto. Para sa ganon, di ba? I-kondisyon niya yung kanyang sarili na makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Ayan. So, yun dapat, no? Make the guilty party to realize his mistake. Ayan. Shout out sa'yo, Ma'am Julie. Thank you sa 10 stars. Na yung pinadala, magkano ba yan? Kulang pa yatang pang-UC. Okay. So, that is number 4. Number 5. Impose the punishment appropriate for the offense. Ayan. Impose mo lang, igawad mo lang yung parusa, di ba? According to the offense. Hindi yung karibal mo sa kliyenteng nililigawan niyo yung gwardiya mo. Ay nagkaroon ng problema. Isasabihin mo, pagkakataon ko na to. Nagkaroon ng kaso. No? Ang kanyang kaso na ginawa is tantamount only to 3 days. Dahil karibal mo, titirahin mo na ng 15 days. Diba? That is not good practice. No, impose the punishment appropriate for the offense committed by your subordinate. Yon, hindi yung punish ka na lang ng punish. Diba? So, yun yung 5 na kailangan natin gawin. Ulitin natin. Punish only the guilty party. Impose only the punishment authorized by law. Impose the punishment promptly. Make the guilty party to realize his mistakes. And the last one is impose the punishment appropriate for the offense. Ayan. So, tandaan natin yon, no? Lalong-lalo na pag tayo ay humahawak ng isang organisasyon. Kasi napakahalaga yun para hindi tayo magkamali. Okay, shout out sa 3 million na viewer ko dyan. Ayan, thank you for tuning in. Mabuhay kayo. So, that is number 1 pa lang yun, no? Number 1 way of discipline. Kasi meron nga tayong 5, no? Yung naunang tinalakay natin is punishment. No? Paano tayo magbigay ng parusa? No? Yung 5 naman na rules, yun yung dapat natin gagawin. Number 2, no? Sa paraan, no? Kung merong punishment, dapat meron naman reward. Diba? Kaya nga may policy yung mga great leaders na tinatawag na carrot and stick policy. Diba? To attain the highest level of discipline. Diba? Kung may parusa, dapat meron ding reward. Ayan. So, o recognition. Kasi ang purpose nito is to boost or enhance further the discipline level of your men. No? Yung mga security personnel mo, pag ikaw ay commander, no? Kapag sila ay nakagawa ng meritorious na accomplishment, no, o performance. Ayan. So, palakpakan natin yung mga nakakagawa ng meritorious accomplishment. No? Kasi in a scale of timbangan, di ba? Normal kasi yan, pag ikaw ay namumuno,
may mga strongest link, may mga weakest link. Hindi balanse ang timbangan dyan. Di ba? May mga magagaling, may mga mahihina. Kaya kailangan iangat mo parihas. Pero but do not forget yung magagaling. Kasi naitaas mo yung mahihina, yung mga magagaling, bumaba naman. Di ba? Ano yan? Given fact yan. Kaya dapat i-maintain mo parihas. No? Kaya nga, hindi lang tayo dapat mag-focus sa punishment, dapat mag-focus din tayo sa rewarding system. Kung sino yung mga nakagawa ng magagandang gawain, kailangan natin bigyan ng reward in the form of certificate. O kahit palakpakan mo lang yan sa formation, okay na. At least, di ba, hahaba na ang tinga ng tao mo. Di ba? Pag pinalakpakan mo, no, to show him that you are recognizing his accomplishment. No? Yun naman ang dapat ginagawa ng officer. So, number 2, that is number 2. Dito naman tayo sa pangatlo. Obedience. No, ang obedience, ito yung pagsunod. Di ba? Yung loyal na pagsunod. Willful obedience. It is the full submission of compliance to authority and rules, including acceptance and practices. No? Paglikas na masunurin ang iyong tao, mataas ang disiplina ng iyong grupo. Kasi kahit walang rules dyan, siyempre masunurin sila, di ba? Kahit walang effective supervision dyan, for as long as na mayroong rules, masunurin sila. Kasi alam naman nila kung ano yung patakaran. Hindi mo na sila kailangang paluin, hindi mo na sila kailangang manduhan. No, just inform them about the rules. Siyempre, kung ugali nila yung masunurin, ay talagang susunod ang mga yan. So, napakahalaga ang obedience. Ito ay number 3. At dito na tayo sa number 4. Ayan. Patience naman. No? Pasensyoso. Diba? Ano ba sa Tagalog? Ang matyaga. Ayan, ang patience. No, kaya nga may kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Kasi importante din ito sa organization. Patience is the ability to wait, stay calm, and not get annoyed and consider situations before taking an appropriate action. Pag mataas ang pasensya ng mga tao mo, siyempre mataas ang level ng kanilang disiplina. Kasi pasensyoso sila eh. Di ba? Actually, itong obedience and patience, nasa Biblia ito, na kailangang taglayin ng isang nasa organisasyon. No, nandyan yan sa Revelation, na dapat pag ikaw ay membro ng isang organisasyon, ay kailangan kang masunurin. Di ba? At hindi lang yon, kailangan mo rin matyaga. Diba? Pag lahat ng membro ng organisasyon ay may obedience at matyaga, i-bless ni Lord ang organisasyon na yan. Nariyan yan sa Biblia. Ayan, nandun sa Revelation yan. No? May kasama nga lang, no? Yung kasama niya doon na maliban sa obedience is, nandyan yung matapat at saka mapagmahal. Bali, 4 yun na dapat taglayin ng isang miyembro ng organisasyon. No, actually, related nga dito sa discipline. Na kapag meron ka nito, mataas ang level ng iyong disiplina. Mahaba ang iyong sintas. Di ba? Kailangan ito. Pag ikaw ay gwardiya, no, hindi lang gwardiya, no, for as long as that you are in men in uniform. Di ba? Kailangan ito. Din yung huli is yung self-control. Ito na yung highest. It is the most constructive form of discipline. Highest concept of discipline which involves personal responsibility that goes beyond the threat of punishment or mere obedience. Ayan. So, bakit pinakamataas? Di ba? Kasi, pag nawala na sa'yo, di ba? Yung punishment, di
Di ba? Hindi na gawa yung reward and recognition, hindi na gawa. Nawala na yung obedience. Di ba? Nawala na yung pasensya. For as long as that you have that so-called self-control, siyempre, naprovoke ka na, nawala na yung pasensya mo, nawala na yung pagkamasunurin mo. Pero nandyan pa rin, natitira kung na kaya mong kontrolin ang iyong sarili, ay mataas pa rin ang level ng iyong disiplina. Ayan. Kaya importante itong self-control. Ang tanong, kaya ba natin i-control ang ating sarili? Diba? So, it is very difficult to do so. Pero, siyempre, kailangan natin gawin. No? Lalong-lalo na pag tayo ay service providing personnel. Ayan. Okay? So, yun yung 5 ways in attaining discipline doon sa organization natin. Di ba? Basta, bear in your mind that discipline is a learned attitude that any individual must have in order to attain a good work, good life, and so on and so forth. Okay? Now, abanti tayo. Dito tayo sa forms of disciplinary action. Meron naman dalawa. No? Number 1 is punitive. Number 2 is non-punitive action. Ayan. So, yung punitive action is yung idadaan sa papel. Diba? Ididemote. Aalisin sa serbisyo. So, suspindihin. Yan. Di papel lahat yan. Yung non-punitive, ito yung ginagawa sa military na spot correction. Automatic, pag nagkasala, give me 1 week. No? Anong ibig sabihin nun? 7 days post up. No, after that, kakausapin ka. Ayusin mo ba tan? Next time around. No, I don't want to repeat. No? I don't want you to repeat that kind of violation otherwise. Sasabihin sa'yo. Di ba? Papapilan kita o you will be suspended. Ayan yung mga diskarte. No? Pero at least kasi, di ba, hindi mo kaagad pinapilan. No? Binibigyan mo ng pagkakataon yung bata mo, yung tao mo na mag-improve. Kasi may kasabihan nga, di ba, that sometimes, ang pagkonsinti sa ating mga tauhan, no, nagbibigay yan o nagpapatibay yan ng samahan. No, which is totoo. No, kaya yon ang ginagawa ng iba na binibigyan ng tsansa. Kasi napakahirap mapapilan. Lalong-lalo na sa security at police o sundalo, nakalagay doon sa bandang huli ng suspension nyo. This will form part of your 201 file. Di ba nakalagay doon? Tapos pag nagkaroon ka pa ng susunod na violation, di ba, isasama ulit yun. Di ba, pag naipon na, 3 na yung violation mo, ano pa ba, no? What do you expect? Di ba? Mas masaklap na ang parusa mo. Okay, so yun yung dalawa na forms of disciplinary action na iginagawad natin pag tayo ay namumuno sa isang organisasyon. No, mamili na kayo. It's a matter of choices yan. Pag ikaw ay leader, no? Depende yan sa gusto mo. Di ba? May iba naman pinapapilan pero hindi inaaksyonan. Reference lang daw nila para pag nagkaroon ng pag-uulit o muling paggawa sa naturang violation, saka na lang nila aksyonan. No? Anyway, prerogative yan ng isang leader o namumuno. Okay? Now, kung meron forms of discipline, meron naman signs of discipline. Sinyalis na disiplinado ang isang tao o isang organisasyon. Ayan, number 1. No? Pag maganda ang resulta ng trabaho, isa lang ang ibig sabihin nun. Disiplinado ang taong nagtatrabaho, no, at ang kanyang grupo. Pag masayahin, mabilis, di ba?
at maganda ang kanyang behavior na pag-asikaso sa mga tao, sa lahat ng tao na nakapalibot sa kanya, no, kasama na dyan yung mga kanyang binabantayan, ay isa lang ibig sabihin nun, sinyalis din yun ng discipline. Pangatlo, smarte o snappy sa appearance, di ba? With extra korporantong, di ba? Alam niyo ba yung korporantong? Yung mga parapernalya na hindi na kailangan, no? Hindi naman yun, hindi doon nasusukat, no, ang pagka-smart ng isang tao. No? Smart in appearance meaning tamang bihis, tamang galaw, tamang tindig, and so on and so forth. And then, kapag ang tao o yung mga tauhan mo ay alerto sa pagsunod ng anumang kautusan na iyong ibinibilin sa kanila, isa lang ibig sabihin nun, sinyalis yun na sila ay disiplinado. Yan. At saka ito yung dagdag, siyempre, yung marunong gumalang sa pamamagitan ng body language, galaw ng katawan, kaya kagaya ng snappiness in rendering salute. Ayan. Kung mabilis kang sumaludo, maayos, ibig sabihin, disiplinado ka. Signs of discipline yun. Okay? So, ito naman, portrait of discipline. Ayan. Portrait, isinasalarawan. No, kapag meron kang ganito, isinasalarawan mo ang pagiging disiplinado. Diba? Ikaw ay malinis, tamang bihis, tamang pagsuot ng uniforme, yan, magalang, alerto at responsive, obedient, religious, courageous. Yan. Religious naman, of course, kasi pag talagang it doesn't mean naman yan na kailangan mong magsimba. No? For as long as naman na talagang ikaw ay nagdarasal, ikaw ay laging nakikipag-usap, diba, sa Diyos, kasi you can directly talk with God naman na hindi na kailangan ng pari o pastor, diba? Siyempre, lagi mong naaalala yung mga maling gawain, diba? Na isasaalang-alang mo yung tama. Kaya, siyempre, it is expected, isinasalarawan mo doon na mataas ang level ng iyong disiplina. Ayan. Pag ikaw ay religious. No? Ito namang courageous, ang pagiging courage. Courage kasi is the ability to overcome fear. Hindi naman yung kailangan matapang ka. Hindi yon. Ang tapang is kung paano mo nilalagpasan lahat ng asunto sa trabaho. Ganun yon. Di ba? Kung kaya mong nalalagpasan lahat yung problema, then you are courageous. Ayan, portrait din yan ng discipline. Ayan, tingnan natin kung meron pa. Ayan, conscious on duties and responsibilities. Di ba? Meron kang malasakit sa iyong trabaho. Yun. No, ikaw ay disiplinado. Nagjo-duty ka sa tama. Performs duty with devotion. Yan ay disiplinado. Ayan, kasi alam naman natin, di ba? Pag ikaw ay honest sa trabaho, di ba? Ikaw ay disiplinado. Ayan, so lahat ng mga magagandang katangian, no? Anyway, lahat ng mga magagandang katangian, portrait yan ng pagiging disiplinado. Ayan, so tandaan natin yun. Okay? Let's move. Okay. So, that is all about courtesy and discipline. So, and our next discussion, no? Tatalakayin ko sa inyo kung ano yung best practices na ginagawa, no, in courtesy and discipline. Kasi napakarami ito. Pero I would prefer na itutuloy natin ito sa part 3 ng ating talakayan. So, abangan, no, ang ating susunod na discussion dito pa rin sa ating page, Freddy Baying Jr. Ayan. So,
abangan natin. Yan, siguro kung kaya bago magpasko, tatapusin natin. Okay, so that is all about discipline. At laging tandaan, no, na iwasan ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Courtesy and discipline.